Basta naka 1 million views, bibigyan ko siya ng isang puppy na ball. Iyon. Pangako ko yung boss. Ito lang? Paano pag naka 2 million? Gawin natin dalawa. Isang magandang araw, mga boss amo. Mahaba-haba ang biyahe. Nandito tayo ngayon sa San Rafael, Bulacan. At meron tayong bibisitahing isang kennel. Ito ay part ng series namin na tatawagin kong ang paghahanap ng pinakamalakas na mag-aaso sa Pilipinas. At ito yung first episode. Nabalitaan namin na meron palang napakalaking kennel sa Bulacan. Ito ay aming pinuntahan upang makilala ang mga aso at higit sa lahat ay makakwentuhan ang boss amo ng mga aso. Ikaw ba ang Joel. may-ari? Joel. Oo. Well, ang ganda ng place mo Kaway ka sa camera. Mahal po. At pagpasok ko pa lang sa kennel na ito ay hindi tahol ng mga aso ang sumalubong sa akin. Napakatahimik ng lugar. Napakaganda ng ambience. At masasabi ko na ang lumikha ng kennel na ito, ang boss amo na nagmamay-ari, ay hindi lang nilikha ang kennel na ito para sa kanyang mga aso. Kinonsider din niya ang mararamdaman ng mga taong bibisita. Stay. Sir Joel, so tour tayo sa kennel mo. Okay po. Alam ko napakaganda at napakaraming aspeto na pwedeng tingnan. Pero simulan natin dito sa main facility bago tayo pumunta sa dogs. Okay, so dito tayo. Ito, may dalawang aso agad. Tingnan ko nga kung gano'ng kaka-hands-on. Kilala mo ba siya kung sino? Si Sassy po yan. Anong breed? Shih Tzu. Ayan. So nakawala lang siya. Opo, nakakawala lang po dito yan. Ang galing, And then, ito, meron akong nakikita dito, may mga isda. Anong isda to, sir? Mahilig ka sa isda? Opo, mahilig din po ako. Oscar. Dati po arwana, kaya lang lagi ako namamatayan, kaya hindi na muna. Pas muna. Then dito, merong, eto sir, anong breed to? Corgi po. Corgi. Buntis po siya ngayon. Oh, okay. So, kamusta? Marami bang naghahanap ng Corgi? Marami naman po, more on family, pag kami mga family, yan po hinahanap nila. Okay, Corgi, meron tayong incoming puppy ha. Ayan, Makikita mo, healthy yung nanay. Meron pa po ako doon sa loob. Meron pa? Oo, nasa loob. Okay, sir, itong facility na to, ano to? Ito lang po yung parang mga receiving area ko kung gusto ng mga bata. Hindi lang dogs ang nakikita nila. Eto, parang Entertainment, pag gusto nila mag-video kay mga staff ko. meron. So, nagbibideo okay mga staff mo? Opo, nag-video ko. Hindi naman sila nagrarambulan. Ay, hindi naman. Then meron billiards, ha? Ano Okay. Then dito, eto boss. So, mahilig ka sa ahas? Opo, mahilig din naman po. So, laki nito. Ilang taon na to? Ano na po yan, bali 5 years. At busog na busog sila. Oo, kakakain na po niya kahapon. Anong pinapakain mo? Ano po, yung 45 days na manok. Kala ko tuta eh. Di ba? Bawal. Bawal. Kahapon hindi po pwede. So, 45 days naman, no? And then dito meron iguana kang po, iguana. Ano to, sir? Kung alligator gar ko, maalaga ako. Anong kinakain yan? Ano po, chicken head. So, ano siya? Carnivorous? Opo, carnivorous po yan. Then ito, ang gaganda, Ayan po, may mga glowing tetra. Ang gaganda, no? Rare ba yan? Po, parang rare din po. Rare. Maganda. Madali pong alagaan. Okay, and then meron ka palang cat. Opo, dito po nanggagaling. Okay. So ito, Ang ganda parang... po sila. Then dito... Dito po sila dadayan, dito. Wow. So, nagko-crossbreed yan. Opo, bali ito, hindi pa naman po mga babae. Pero kung sakaling mga anak sila, okay lang naman po. Pinamimigay ko lang din. Yung mga British short hair, pinamimigay mo rin ng anak. Hindi po yung ano lang. Ilang buwan na to? Ano na po yan, magpa 5 months. So, dito manggagaling yung tuta. Yan. Ang ganda siya. Ito, Rottweiler. Rottweiler si Queenie. Yan po yung grade din ko na American. Golden Opo, Retriever. Golden Retriever. Ito, Kangal to. Opo. Shit. Laki ah. Malaki din po, no?
Si Aslan. Ilang buwan? Magandang araw, sir. Magandang araw po, boss Amo. Welcome sa aking kennel. Salamat sa pagpapaunlak na mabisita ang iyong kennel. Maraming salamat din po kasi alam kong kilalang kilala kayo. Kaya talagang nung nag-message kayo sa akin, talagang sige po. Actually, nung nag-message ako, parang ano nga yun, parang sabi ko, magre-reply kaya to, na try ko, minessage kita. Then, wala pa yatang 1 hour, nag-reply ka. Kaya sabi ko, wow, salamat naman. Opo. At ano lang, pagdating namin dito, ang una napansin ko, or even nung nasa Facebook pa, nung tinitingnan ko yung mga post mo, hindi ka mahilig sa Doberman. Hindi po. Hindi. Sobrang hilig lang. Pakilala ka muna pala sa mga followers natin. Ako nga po pala si Joel Valderrama. Ako po yung owner ng Joverman Farm Kennel. Isa sa biggest farm kennel here in Bulacan. Ayun, okay. So, muntikan ko na nakalimutan na ipakilala at talagang kanina pa kami nagkikwentuhan at marami kaming things in common. Sir, bakit Joverman Kennel? Joverman Kennel, unang-una po sa lahat, pangalan ko si Joel. Asawa ko, Verna, so hindi naman pwedeng Joel lang. Kaya kailangan kasama yung asawa natin. Diba? Saka mahilig po tayo sa Doberman, kaya Joverman, mas madaling malaman ng mga tao. Hanggang sa pagpapangalan ng kennel, kailangan i-consider yung asawa. Opo, kailangan po talaga. Baka sabihin sa iyo lang. Sir, kailan kayo nagsimula? Nagsimula po ako way back 2021, nung panahon pa ng mga COVID yun. Ang negosyo mo ay pandemic born, parang Opo, gano'n. pandemic naman. So ito ba nangyari dahil out of boredom? Nangyari po ito kasi marami na rin talaga akong mga alagang aso sa Baliwag. So ibig sabihin, talagang gusto ko rin po talagang magkaroon ng maraming dog. So may chance naman ako na may lupa kami dito. Naisipan ko na rin talagang mag-breed hanggang sa dumami yung aking mga alaga. Ano pangalan mo? Yellow. Uuwi po dapat siya ngayon. Punta ng Manila, alam na magbibisit. Saka pagkatapos na lang ni Boss Amo. Salamat sa pag-idol. Ganun yung kailangan natin, yung Mga maging bata. idol yung mga bata. Okay po talaga kailangan. Hindi sila lumaki na, alam mo yun, yung hindi nagmamahal sa aso. Itong lupa nyo, sir, gaano kalaki? Nasa 5,000 square meter po. Tingnan nyo, 5,000 square meters. Ang ginagalawan ng mga aso ko sa Supero, nasa 3,500 square meters. Ito, meron siyang 5,000 square meters para sa mga aso niya. At ito, hindi ka dito nakatira. Hindi po. So, ibig sabihin, ang buong space ng 5,000 square meters ay para lang sa aso. Para sa kanila lang po. Para sa mga aso. Tingnan nyo yung dedication na yun. Una, ilan ang aso mo? Nasa mahigit 200 po. Ang sabi ko sa kanya nung narinig ko na ang aso niya ay nasa 200. Sabi ko, hindi lang pala ako nag-iisang tanga. Meron din akong kasama. Dalawa na po tayong tanga sir. Dalawa na tayo. Alam niyo yung 200 na yun. Ako 47 dogs na big dogs karamihan. Yung 200, ilan doon ang large to large dogs? Halos kalamihan po doon, puro large. Puro large. Ilang breeds? Nasa 23 breeds po ang alaga ko. Napansin ko kanina kasi na-mention ni Sir na aesthetic clinic. Hindi ko napigilang magtanong. Focus mo yung ilong ni Sir. Napakaganda ng ilong. Kaya natanong ko kanina, Sir, out of pagiging prank ako, kung yan bang iyong ilong tunay. Opo, tunay po yun sir. Yan, tunay. Tunay ang ilong ni Sir. Talagang gifted siya. Opo. Tsaka magandang lalaki. Hindi po. Mga 5 years, magpa 5 years na po yan. So, worth. Lilac. Ang ganda Lilac ang ano ko. Training ko na ngayon. So sa 23 na yon, ilan doon yung pinakamaraming breed? Ang pinakamarami ko po yung Doberman saka yung Cane Corso. Dahil nga Doberman, pinakamarami yung Doberman. Opo. So, ina-assume ko rin na ang pangalawang paborito mong breed ay Cane Corso. Opo. Tama, kasi ganun din ako yung ang pinaka-paborito ko yung Alabay. Majority naman Alabay, then ngayon meron akong Kangal and mga Caucasian ng Charka. Kasi kung may 200 kang aso, ibig sabihin, dapat meron kang pinangkukunan ng pagpapakain, pagpapasahod sa mga tao mo. Ikaw ba isang kontraktor? Hindi po. Ikaw ba isang congressman? Hindi rin po. Hindi rin. Paano mo nasusustain? Meron ka bang personal na business? Ang personal business ko po, meron po akong mga pharmacy, 4 po ang pharmacy ko dito sa San Rafael, saka sa Baliwag. Saka po meron po kaming clinic sa Nagoya, Japan, saka sa Okazaki. Meron po kami aesthetic clinic, yung Bella the House of Beauty Clinic. So ito ay franchise or sarili niyong Sarili brand? ko po, sarili. Sarili niyong brand. Tama nadadala Oo, kaya, ano yun. Galing Karoon na rin sa kasal. Lapad ng dibdib,
pag-usapan natin yung puppy mill. Opo. Kasi di ba kung minsan tayong mga malalaking breeders, sinasabihan tayo na puppy mill tayo. Opo. Para sa'yo, ano ba ang description dapat ng puppy miller? Puppy Miller po sa akin, talagang yung nakikita ko sa kanila, yung talagang breed lang sila ng breed kahit na minsan crossbreed. Saka talagang binebenta lang po talaga nila. Ba't sa ako may mga- crossbreed din ako? Di ba, yung iba po kasi ang ginagawa po, askal. Usually, nung nakikita ko po mga askal, tapos ibebenta nila, tapos sasabihin nila pure. So puppy, yan yung Opo, puppy mill, yung opo, breed ng opo, breed. breed ng breed. Opo. Tapos walang health check. Opo, walang health check, walang walang bakuna. vaccine, walang deworm. Affected ka ba nung pagkakaroon ng mga backyard market? Di ba marami dito? Opo. Grotto Grotto sa Apoy sa Bukawi. sa Bukawi. Affected ka ba nun? Affected po, pero dahil nga po yung mas marami din naman po ng mga customer na naghahanap din po talaga ng kahit mahal, basta quality ang aso, yun naman po ang nagsusurvive sa akin. I think yun yung yun yung tama yun kasi hindi naman tayo against dun sa mga ganong setup. Nga lang, pag dinala mo kasi ang mga aso sa area na yon, Pag nahawa po sila. si seller 1, seller 2, di mo alam kung anong sakit meron dyan, so magkakahawaan. Opo. Ultimate na problem doon, pag binili yung tuta, baka pagdating sa bahay, patay. O, yun na nga pong May mga ganong may kaso. mga cases. Meron ba nagme-message sa'yo, nanghihingi ng aso? Napakadami po, boss. Eh, how about yung mga humihingi ng tulong? Marami rin po. Tinutulungan mo? Minsan po, talagang wala din akong tiwala minsan eh. Minsan po kasi maparaming scam. Nangyari na po sa amin yan. Yung asawa ko po ang nabiktima, hindi po ako. Okay. So, nadala ka na? Nadala po. Mahirap, ano? Mahirap po. Mahirap din magtiwala. Bukod sa Cane Corso at sa Doberman, ano pang major breed mo dito? Ang mga major breed ko po, yung mga Shiba Inu, tapos may mga Golden Retriever. And then nakita ko may Kangal ka. Ako, may Kangal sa Alabay. Alabay. Opo, idol ko kayo. Hindi nga, totoo. Na-influensyahan ka ba ng supero? Opo, doon kaya ako nabili din ng Kangal sa Alabay. Ay, ganun Kasi ba? yung mga nagbibisit dito minsan, wala ka pang kasi pero yung sabi ganyan. Ah, Di po magkakaroon din ako. Kaya para may makita din sila dito na natutuwa sila may makita din na actual na Kangal, Alabay. Din po yung maging inspiration ko sa wow, salamat. So, meron ka rin Borbol. Meron din po. Ayun, paborito kong breed. Oh, Kung pareho meron tayo. akong gustong idagdag sa pack ko, yun yung Borbol. At kanina, natanong ko yun, paboritong breed din Oo, sa'yo. paborito ko po yun. Baby ko yun eh. Ako rin, paborito ko rin yun, yung Borbol. Kaya pag nagkatuta, ha? Opo. Sige po, sige, walang problema. Pag nagkatuta, baka naman. Pag naka 1 million, ano mangyayari? Basta naka 1 million views, bibigyan ko siya ng isang puppy na borbol. Yun! Pangako ko yun, boss. Isa lang? Paano pag naka 2 million? Gawin natin dalawa. So ito, pinastad ko. Oo, pinapastot po nila. Taga saan? Taga saan sila? Dito, taga Lucena, Quezon. Diyan mo, Lucena pa. Oo, tinadala po dito. Ito, Ito naman po, taga Tarlac may-ari. paano mo nasusustain 200 dogs? Nasusustain ko po siya. Unang-una, meron po kasi kung mga dog training services. Meron din po ang pet hotel. Yung dog training mo, sir, anong services yan? Basic More on obedience? basic obedience, advanced, saka po yung advanced food protection. Dito, ginagawa. Dito na rin po, bali 1 month po sila nag-stay yung mga dog nila. Kaya naman po, mas matagal pag ang mga advanced food protection. Ano pa ang susustain ng business? Yun nga po, stud service. Stud Malakas service. din po tayo sa stud service. Kanya pa. Then, ano pa? Saka yung pong usual, yung pong dog breeding. Out of training services, stud service, puppy sales, Saka yung pet hotel. at pet hotel, anong pinaka-income generating doon sa apat? Unang-una po yung dog breeding at saka yung stud service. Yun po talaga ang pinaka. Ngayon ba may mga tuta ka? Meron po. Anong breed? Meron po ang Cane Corso, yung mga pure European Doberman, Golden Retriever, saka Shiba Crap Inu. or hindi crap? Crap. Bakit? Mas astig ang dating sa akin nun eh. Iba. Ganun. Iba yung pagkakita-kita mo yung pagkagwapo. Yung pagiging ano yan, Oo, no? yung talaga yung ano niya. Guardian. Oo, guardian. Ilan ang tuta mo ngayon? Nasa 19 po, 19. 19. Oh. Gagawa tayo ng mathematics Ano, for the 19. sake of our followers. 19. 19 ang Cane Corso puppies. Apo. Magkano isang tuta? Ang nagre-range po siya ng 100 to 120k. Per 100. puppy. Okay, sabihin na lang natin 100,000 ang isang tuta. 19 puppies. So, baka pag ima-mathematics mo yan, 1.9 million pesos yan. Tanong, magkano ang expenses mo sa kennel mo? Malaki po. Estimate natin. Maabot po siya ng halos mga 250, 300, mga ganun po. 300,000 naman. 300,000 naman ang expenses niya sa kennel niya. Meron siyang tuta na worth 1.9 million. So, panapat, parang lalabas At ano lang po talaga, boss? pang 6 months. Pang 6 months, opo. 6 months na consumption. Opo.
ng kennel niya. Kung ikaw, viewer ka, sabihin mo, baka ang yaman ni boss, milyonaryo siya. Hindi, napupunta lang lahat yon Sa mga dogs. sa mga dogs. Siyempre, hindi lang dogs yan, boss. Opo. Ilan ang keepers mo? 9. Kahanap ako ng mga nag-aalaga ng aso, ng mga kennels na pinakamalakas sa Pilipinas. Opo. Salamat po. Kaya pinuntahan kita kasi sabi ko, kailangan kong malaman kung malakas talaga to. So nalalaman ko pa lang yung 200 dogs, malakas to. At nung nakita ko yung facility, nakita ko yung mga aso, could say that mararamdaman mo naman yun pag nag-aaso ka eh. Mararamdaman mo sa owner kung ano yung pagmamahal niya sa aso niya. Mararamdaman sa mga aso kung ano yung itsura ng mga aso na yan. Makikita mo kung masasaya sila o hindi. Naniniwala ako na ang Doberman Kennel ay isang pinakamalakas Oh, maraming salamat po. na kennel sa Pilipinas. Kaya i-follow niyo yung kanilang Facebook page, Doberman Kennel. At tinan nyo yung mga aso na nandito at talagang pangmalakasan. Sir, maraming salamat. Maraming salamat din, boss. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.